In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa awa ng Diyos. There are times that it is liberating to accept that we do not know. Wala naman pong masama pag sasagot mo, hindi ko alam. O hindi ko pa alam. Minsan may nagme-message sa akin, hindi ko alam. Hindi ko alam sagot, di mo na ako sasagot. Because it's very difficult to answer na hindi mo naman alam. Kasi sanay tayo sa eskwelahan. Sinanay tayo, dapat alam mo. Dapat may sagot ka. Kahit sa exam, ang turo nga, kung di mo alam, maghula ka na lang. Kunyari, multiple choice, 1 to 4. Kung di mo alam, maghula ka na lang. Pero pag di mo talaga alam sa buhay, we just have to be humble. You don't have to answer. You do not know. Halimbawa, nung panahon ng pandemya, di ba nung pandemya, hindi namin alam kung kailan matatapos. Wala namang date. We do not really know, kahit mga doktor. But it's coming soon. Alam natin, darating panahon, it will be better. Vaccination is already here. Sabi ko noon, every day, it's getting better. Dati, ang dami-dami nang nangangamatay. Tapos, ako, ginagawa ko noon, binabantayan ko kung sino yung nabubuhay eh. Sino yung nakakalabas sa ospital at sino yung nakakabawi. Para hindi nakaka-depress. Para hindi nakakasira ng kalooban. Tinitignan ko sino yung nabubuhay. Sino yung nakakabawi. It's better to be hopeful. For the silver linings are already inside her. It will also affect other people. Kung nakakahawa yung COVID noon, nakakahawa din pag positive ang iyong pagtingin. Hopeful ang iyong pagtingin. Just keep on planting. The gospel today speaks about a mustard seed. Malit lang po. Pero pag tinanim mo ito, darating panahon, pwede niyang sabihin sa mas malaking halaman, lumipat ka dyan, pumunta ka sa dagat, and it will obey you. Because it is planted in the name of faith, sa paniniwala. Even when you do not know everything ahead of you, just go on and start small. Continue planting your mustard seed. It will grow far beyond your own imagination. Nung seminarista po ako, at kaming mga seminarista, we were living every day, and every day our schedule is written. Bawat oras, nakasulat kung anong gagawin mo. In fact, naka-oras kung anong oras ka gigising. Kung anong oras ka magtututbrush. Kung anong oras ka mag-shower. Kung anong kang oras magdarasal, mag-aaral, magla-lunch. Hindi ka pwedeng mag-lunch ng alas 11, walang pagkain doon. Naka-oras yan. And then, pati yung oras ng pagtulog. Lights off. Kailangan ka nang matulog. And in that way, parang nasanay ako sa oras. What's next? What is written? Hindi pwedeng, hindi sigurado, dapat alam mong oras. Naka-schedule. Minsan, nasign ako sa isang barangay bilang seminarista. Sumakay kami ng jeep. Eh di nung sakay kami sa jeep, malaki-laki pa naman yung jeep, mahaba yung jeep. Kailangan kaming umuwi ng seminaryo kasi may schedule kami. Naka-schedule yon, may oras. Pag na-late ka, minsan papagalitan ka mga unang direktor namin noon. Tinanong ko yung driver. Relax lang yung driver. Matagal-tagal na rin kaming nakaupo dun sa jeep. Hindi kami umalis. Sabi ko sa driver, Kuya, nanutang oras mama ko. Anong oras tayo alis? What time are we leaving? Sabi lang nung jeepney driver, potang sapak na eh. When it's already full. Wala mang oras yun. Hindi mo na, kalahating oras, isang oras. Pero pag puno na, aalis na tayo. Hindi ka mukha ngayon yata every 15 minutes, every 30 minutes. Noon po talagang naghihintay. Nabigla po ako. Kasi yung buhay namin, sanay, naka-oras lahat. Naka-schedule. Pero may panahon, hindi natin alam. It is beyond us. We do not know. Di ba mga matatanda sa barangay, sa baryo, may expression po sila sa awa ng Diyos.
Ma, tatang, kailan kayo makakabawi sa kabuhayan ninyo? Sa awa ng Diyos, anak. Tatang, nang, kailan ka lalakas sa sakit mo? Kasi may sakit ka noon pa. Kailan ka makakabawi? Sa awa ng Diyos, anak. Kailan kaya matatapos ang anak mong nag-aaral? May schedule, syempre. Pero sa awa ng Diyos, next year. Hindi niya sinasabing, next year sigurado. Sinasabi lang, next year sa awa ng Diyos. May isang pari noon, missionary siya, European, foreigner, yung paring yon. Hindi siya naniniwala sa expression ng mga Pilipino sa awa ng Diyos, the mercy of God. Sorry, no? Medyo may kayabangan ng konti yung missionary yun. Parang kahit missionary siya, parang mababa yung tingin niya sa ating mga Pilipino. Okay lang naman, nakasama namin sa trabaho. Nakasign siya sa isang barangay na medyo malayo yung isang barangay, medyo bundok-bundok. Yung paring yun, parating nakamotor. Nakamotor. Mabilis siya magmotor. Malakas-lakas pa siya. Hindi siya naniniwala sa expression ng mga taga-baryo sa awa ng Diyos. King Lunus Tenggin. Yung pakalulo ng Diyos. Minsan, mayroon siyang misa. Like mo minsan, alas 6. Medyo madilim-dilim. At nakamotor siya papunta sa barangay. May nakasabit na may natumbang halaman o naputol yata yung branch, sanga ng malaking halaman. Ito po yung daan. Talagang naka-cross yung halaman doon sa barangay, sa bundok. Madilim-dilim. Hindi nakikita ng pare na European, na misyonaryo. Ang bilis-bilis niya magmotor. Alam niya, tuloy-tuloy lang. Sumabit siya dun sa malaking halaman na nakandusay dun sa daan. Tumama sa katawan niya yung branch. Napilayan po siya. Yung mga ribs niya dito, natamaan lahat. So, nakasemento po siya dito sa chest niya, dito sa upper part of the body. Nung binisita namin siya, Pader, kumusta ka na? Kailan ka lalabas sa ospital? Sabi niya, sa awa ng Diyos. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kala niya, dahil parati siyang malakas, parati siyang magaling, darating ang panahon, sasabihin mo rin sa buhay mo, sa awa ng Diyos. Sabi nga ni Apong Seto, before God, we are all beggars. Sa harapan ng Diyos, darating ang panahon, tayo lahat pagpapalimos. We cannot always say, I know. Dapat. There are times we have to be letting go. Intelligence will lead us to the act of scheduling, sequencing, time framing, planning to foresee what's next, to predict what's coming, even to control the result, coming out, measuring, and assessing our output and our productivity. Kung minsan may tawag nga sa kanilang yung iba, mga boss, control freak. Parang gusto nila lahat, alam nila. Sobrang sigurista. All-knowing. Analysis, paralysis. Over-preparation or overthinking. Ako, I'm also guilty of this. Di ba may mga meeting tayo kung minsan, mayroon akong sinasabi sa meeting natin, check, double check, make sure. Sinisigurado natin na hindi tayo lalabas sa prosesyon, wala palang gasolina ang ating generator. Hindi tayo lalabas sa prosesyon na kulang yung mga taong kailangan na nandyan. O hindi natin alam yung saan yung paikot ng prosesyon. Alam ko dito, nagkaroon ng prosesyon, nagulo. Kasi yung isa, sabi niya, papunta dito, yung isa, papunta doon. May kawa-kawa nila red tao, may sala-salubong na. And I hope this not happen to us anymore. But there are times we do not know. Kumisan, prepared tayo, biglang uulan. These are beyond us. Do not leave a stone unturned. Yun ang expression ko. Make sure everything
is assured. Pero sa awa ng Diyos, may mga bagay kailangan nating tanggapin na hindi natin alam. Knowledge, of course, comes from learning, but wisdom comes from living. Yung mga magagaling na tao, nag-aral yan. Pero yung mga taong malalim ang pagtingin sa buhay, maraming karanasan na pinag-isipan. Seek wisdom along with knowledge. Knowledge use words. Wisdom is silent. Knowledge is about understanding what is seen. Kung ano yung nakikita mo, yan ang galing. But wisdom is knowing what is not obvious. Yung hindi napapansin. Yung nakatago, napapansin ng taong malalim ang pag-iisip. Knowledge is noticed when speaking. Naririnig mo ang taong magaling. But wisdom is seen in listening. Pag marunong kang makinig. Without knowledge, one could not play the violin. Kailangan marunong ka. Pero without wisdom, you could not play the music itself. You don't only play the notes, but see the connection, the beauty of the whole music. Sa awa ng Diyos. May mga bagay na hindi natin alam, maliit lamang, pero darating ang panahon sa paniniwala natin, kabukan ng mga batang ito, magiging mas maganda ang kinabukasan ng ating pamilya, ating parokya, ating personal na buhay, at sana ang ating bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.